Praise the Lord. Salamat, Brother Herbie. At ngayon nga po ay muli ay ating pong tanggapin ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay pamagat na pagpili. Maraming pipiliin po. Unang-una, kapag tayo po ay nakatapos ng high school, pipili ka kung anong kurso mo. Pipili ka kung saan mo gusto magtrabaho, sa abroad, o sa atin. And then, dumating po yung pagkakataon, pipili ka ng magiging asawa mo. Ayan. So, lahat po ay pagpili. No? But, ang sabi po dito sa Joshua 24:15, at kung inaakala ninyo masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog. Verse. O Diyos ng mga Amorheo, na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sagana akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi ito, Lord. Muli po nagpapasalamat kami sa iyo dahil po sa mga salita mo. At naniniwala po kami, Panginoon, ng salita mo ito ay malaki po ang magagawa sa aming mga buhay. Kaya nga po, Lord, lead mo po ako sa oras na ito, Lord. Habang ako po ay nagme-message, bakuran mo po ako ng Santong Espiritu para po hindi maagaw ng kaaway, Panginoon, ng mensahe na nais mo parating sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, na punuin mo po ng iyong presensya ang bahay-sambahan ito. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, Amen. 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 Napakabuti po ng Panginoon, kasi binigyan po tayo ng kalayaan kung ano ang ating pipiliin. No? May mga pumipili po ng trabaho na gusto niyang mas magandang sweldo. No po? Pero, madalang lang po ang pumipili sa Panginoon na siyang priority. First priority sa buhay niya. Amen. But purihin po ang Panginoon, tayo po at ang ating sambahayan, pinili po ang maglingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Yung mga pagpili pong ganoon, minsan po, tayo po ay napapahamak, kung minsan naman, tayo po ay nagtatagumpay. No? At atin pong tutunghayan ngayon yung pong kasaysayan po ng dalawang magkapatid. Po, ng dalawang magkapatid na ito, noong una pa man po, nung isinisilang sila, nag-aagawan na po silang unang lumabas. Marahil alam na ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Amen. Karamihan po kasi marami dito, pinipili nila yung masarap na pagkain. Po, lalo na pagka gutom na gutom. Minsan nga po, kakain ka kahit hindi masarap. Pero pag gutom ka, para sa'yo, napakasarap. Amen. Hallelujah. Dito po sa Genesis 25, chapter 25, mula po sa 26, 29. At nagluto si Jacob ng lutuin. At dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nang lalambot. Yan. Ito po kasing magkapatid na ito, alam po natin yung kanilang mga karakter, ano po, na ito pong si Jacob ay lagi po sa bahay, naglilinis, nagluluto, ngunit ito pong si Esau ay sa labas po. Amen. So, isang araw daw po, dumating po si Esau na galing sa parang at siya'y nanlalambot. At sinabi ni Esau, next verse, at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pakanin mo ako niyaong mapulang lutuin. Sapagkat ako'y nang lalambot, kaya tinawag ang pangalan niya na Edom. Siguro po naamoy na, nasa labas pa, lalo siyang nagutom. Kaya po ang sabi sa kapatid niya, ipinapanik ko sa iyo na pakainin mo ako noong niyaong mapulang
lutuin. Sa kabilang ano po, yun daw pong buto ng, ano ba yon yung, hindi munggoy ano yon yung, basta po ano yun, mga buto, no? Mga beans, ano po. Next verse. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Yan. Sige, sabi niya, bibigyan kita. Pero sa isang kondisyon, ipagbili mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Amen. Marami po kasi sa mga tao na hindi po nila nalalaman o hindi sinasadya na ipagbibili po yung karapatan nila o yung birthright na sinasabi. Na hindi nila alam kapag yun po ay nawala, yun po ay ang malaking pagsisisi. Ito po kasing si Esau, mas pinili po niya ang pagkain kaysa po sa kanyang birthright. Amen. Tayo po kaya, sino kaya ang ganoon? Marami po kasi nawala dito, ano po, na pinipili po nila yung mas magandang buhay, halimbawa sa US o sa Canada o kung saan man, para po alam po nila, pati na po yung mga future ng kanilang mga mahal sa buhay, kanila pong isinasama. No po? Bagamat doon sa pupuntaan nila, wala pong mga ganitong gawain, at pinipili po nila yung kanila pong hanap buhay. Amen. Na hindi natin alam na kung kasama natin ang Diyos, saan man tayo pumunta, maging sa ating sariling bansa, alam po ninyo, kapag ka-binless ka ng Panginoon, hindi ka magkukulang. Diba sabi ng Panginoon sa John chapter 15, kapag hiwalay ka sa akin, wala kang magagawa. Amen. Kaya ang dami pong mga pagpili. Kagaya po nitong atin pong, ito pong ating binabasa ngayon, ano po, na siya po talaga ay pinili po niya ang pagkain kaysa po sa kanyang birthright. Next verse. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. Po, napakahalaga ng birthright po natin, ano? Na hindi natin alam sa isang pinggang buto, no? Ay ating ay kanyang itinagpalit. Amen. Na hindi niya nalalaman, darating ang pagkakataon na wala na pala sa kanya yung birthright niya, kaya yung pong mga pagbasbas ng kanyang ama ay hindi po niya natamo. Amen. Next verse. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. Wise po talaga si Jacob, ano? Isumpa mo muna sa akin. Sabi niya gano'n. Gusto niya sumumpa muna. Di po ba? Minsan ay mayroong mga mag-ina o mag-ama na alimbawa mayroong hinihingi yung kanyang anak, sumpa mo muna, mangako ka muna. Amen. Siyempre, susumpa ka at gagawin mo naman. Amen. Praise God. At isinumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay. Next verse. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Sayang ano po? Sa isang pinggang buto ng sitaw, ano po? Pinagpalit ang kanyang pagkapanganay na hindi niya alam yung kanya pong birthright ay hindi na niya pwedeng ibalik. Amen. Amen. Praise God. Meron pong mga tao, ano po, na talagang kung minsan, hindi mo sinasadya, no? Na ibebenta mo, pinipili mo ang kapahamakan mo. Ano po? Dito po sa Genesis 27:28 to 38, at bigyan ka ng Diyos ng hamog sa langit, at ng taba ng lupa, at ng saga ng trigo at alak. Ito po. Ito na po yung pagbabasbas po ni Isaac, no po? Nung basbasan na, dapat sana, ang karapat dapat basbasan po niya ay si Esau. But dahil nawala po yung birthright niya, di po ba lagi kong sinasabi, doon po sa Revelation, ang sabi ko nga sa inyo, huwag mong ayahan
na ang putong na para sa'yo ay mawala. Pinaghirapan mo yan. Dapat panghawakan mo. Huwag mong aayahang iba ang makinabang. Katulad nga po ng mga meron na po dating ministry. Ano po? Iniwan nila. Kasi busy sila eh. No? Hindi nila alam pag hiningi mo kay Lord na, Lord, bigyan mo akong pagkakataon na ako po'y makapaglingkod sa iyo, ang Panginoon po'y bibigyan. Yung desire ng puso mo, ibibigay sa iyo. Amen. Na marami po tayong nakita, mga pastor pa yan, kung ano po yung binigay po sa kanila, no, na title, pero alam po ninyo, minsan nawawala. Nawawala po. Amen. Yan pong talagang sinabi ng Panginoon, huwag mong ayahan na mapunta sa iba ang iyong putong. Kaya nga po, nung basbasan po ni Isaac, ano po, ang sabi po dito, ang pagbabasbas niya ito, at bigyan ka ng Diyos ng hamog sa langit, at ng taba ng lupa, at ng saga ng trigo at alak. Next verse. Ang mga bayan ay mga glilingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mga siyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Ito po sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. Yan po, no? Yan po ang pakaiwasan din natin. Minsan po nagsasalita po tayong against mga pastor, o kung kanino man po, ano po, na hindi natin alam, bagamat halimbawa, sumama po ang buhay niya, pero yun po ay inanoint ng Panginoon. Huwag po tayong magsasalita ng sumpa o laban sa Kanya o against sa Kanya, baka hindi po natin alam, siya po ay anointed one, tayo po, ang sabi dito, nawa ang mga sumusumpa sa iyo, sabi po kay Jacob, at maging mapalad ang mga magpapala sa iyo. Yun daw po mga susumpa, sila ang susumpain. At kung sino man ang magpapala, di po ba, minsan nagbibigay tayo ng mga love offering sa ating love gift, sa ating pong mga pastor, ano po. Ang sabi po doon, kung sino man ang magpapala, pagpapalain din kayo. Amen. Kaya alam po ninyo, dapat po maging aware tayo, no? Kahit na masama na yung loob mo sa iyong pastor, ano po, hindi po natin alam kung ano yung teduan yun. Ano po? Huwag tayong magsasalita ng against sa Kanya. Amen. Dahil po, kapag ka nagsalita yun ng against sa Kanya, kung ano yung sinabi mo, yun ang babalik sa'yo. Amen. Praise God. Hallelujah. Next verse. At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagya ng kaalis ni Jacob sa harap ni Isaac, na kanyang ama, ay dumating si Esau, na kanyang kapatid, na galing sa kanilang panghuhuli. Next verse. At siya may gumawa ng masarap na pagkain, at dinala niya sa kanyang ama, at sinabi niya sa kanyang ama, bumangon ang ama ko, at kumain ng usa ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. Wala pong kamalay-malay, ano? Walang kamalay-malay, yun pong pagbabasbas, napunta na sa kapatid. Bakit naalaw yung ganon? Kasi nga po yung birthright, napunta sa kanya. Napakasakit, ano po? Ang tagal-tagal mong nagme-ministry, tapos bigla kang nawala, yung putong mo, biglang dumating ang Panginoon. Yung puto mo, napunta sa kasama mo, sa katabi mo, di ba masakit yun? Masakit po, no? Amen. Kaya dito, nangyari po yan, napangyari yun, dahil po, yung birthright po ni Esau ay napunta na talaga kay Jacob. Next verse. At sinabi ni Isaac sa kanyang ama, na kanyang ama sa kanya, sino ka? At kanyang sinabi, ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau. Nakakalungkot, ano po. Next verse. At nangilabot na mainam si Isaac. At sinabi, sino nga yung kumuha ng usa at dinala sa akin? At ako'y kumain niyaon bago ka dumating, at aking binasbasan siya. Oo, at siya'y magiging mapalad. Hallelujah.
Kapatid, panghawakan mo ang kaligtasan na binigay ng Panginoon, yung binigay na gift sa'yo. Huwag mo nga ayahang mawala. Amen. Dahil sa kawas-wakasan, tatangis ka. Amen. Praise God. Next verse. Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at nang di kawasang kapanglawan. At sinabi sa kanyang ama, basbasan mo ako, ako naman, o ama ko. Ang sakit, ano po? Sakit talaga. Kaya akala po natin ganoon lang. Ang Panginoon po laging nagbabantayan. Laging binabantayan yung ating mga bibig. Na hindi natin alam kung minsan pinagpapalit natin sa maraming bagay ang Panginoon. Hindi natin alam. Darating ang pagkakataon, kapag ka ikaw ay naging mabuting tagasunod at hindi ka humiwalay sa Panginoon at sumunod ka sa kanyang kalooban at mga kautusan, yung pakinabang sa iyo. Amen. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi naman makikinabang ang Panginoon kung hindi ikaw rin. Sa'yo rin yung reward. Amen. Ang Panginoon, mananatiling Panginoon yan kahit wala ka eh. Pero ikaw, pagka wala ang Panginoon sa'yo, anong mangyayari sa'yo? Wala. Amen. Next verse. At kanyang sinabi na parito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa'yo. Next verse. At kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa. Kanyang kinuha ang aking pagkapanganay. Alam naman pala niya, no? Na kinuha ang pagkapanganay. At narito, ngayon kinuha ang basbas sa akin at kanyang sinabi, hindi mo ba ako pinaglahan ng basbas? Kung ipipicture po natin, ano kaya ang itsura ni Jacob noon? Ay, ni Esau, ano po? Ano kaya ang itsura nung wala ng basbas ang kanyang ama? Next verse. At sumagot si Isaac, at sinabi kay Esau, narito, inilagay ko siyang Panginoon mo. At sa kanya ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya. At siya'y ano nga magagawa ko ngayon, anak ko. Wala na po. Amen. Next verse. At sinabi ni Esau sa kanyang ama, wala ka ba, kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako naman o ama ko. At humiyaw si Esau at umiyak. Wala na po. Kapag iniwanan ka ng Espiritu ng Diyos, wala ka nang magagawa. Kaya po yung ibinigay na pagkakataon sa iyo ng Panginoon, yung hawak mo ngayon, panghawakan mo yan. Sapagkat ang buhay po ng tao ay maikli lang. Umabot ka man ng 200. Sino gusto umabot ng 200 dito? Yung mayroon na pong ano sa likod? Lumot? Sinong gusto? Siyempre, wala po, no? Yung nanay ko nga po isipin ninyo. Sabi ko, Lord, ayoko nang maging kasing ano ko ang nanay ko. Yun po bang wala na akong silbi na ako ay naaruga? Ayoko yung ganoon. Pero purihin po ang Panginoon dahil malakas po ang nanay ko, no? Dahil magna-94 na po siya. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. At isa rin pong karakter dito po sa Bible, yun pong pumili ng nararapat. Amen. Pinili niya ang talagang dapat na piliin. Na tayo rin po. Dapat yung piliin natin yung patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Dito po sa Hebreo 11, 24-26, sa pananampalataya nang lumaki na si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak na babae ni Paraon. Tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Di po ba? Siya po ang kumupkop. So, kung nandoon po sa Egypt, si Moses, siyempre po, sagana ang buhay niya. Siyang prinsipe. Di po ba? Siyang prinsipe. Alam naman po natin yung naging buhay niya, no? Pero, si Jacob po, si Moses po, ay hindi po niya pinili yung karangyaan. Yung palasyo. Hindi niya pinili yung palasyo. Dito kaya, sino kaya? Halimbawa, inampun ka ng hari dito.
Sasabihin niya, huwag ka nang sumamba kay Jesus Christ. Kasi gagawin kitang reyna o gagawin kitang prinsesa o prinsipe. Marami siguro magkakagustuhan po. Pipiliin po siguro yung palasyo kaysa kay Jesus Christ na hindi natin alam, panandalihan lang po yun. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga sa inyo, sa ayaw at gusto natin mamamatay tayo, yun ang ating paghandaan. Hindi po yung nakikita. Amen. Next verse. Na pinili. Yan, pinili. Yan. Pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Siguro nakita po ninyo kung anong nangyari sa kanya, no? Nung sila'y tumawid sa dagat na pula, at sila po nagutom, siya ang sinisi, lahat ng, siguro sa isip niya, kung ibang tao lang yan, mabuti pang hindi ko na pinili ito, mabuti pa sa talagang para prinsipe ako doon, bakit ba inalagaan ko pa itong mga anak ng Diyos, pero hindi po nasulat na nagsisi si Moses. Kundi pinili po niya talaga, na siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Amen. Kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Yan, yung panandaliang aliw. Panandaliang aliw. Lagi niyong iisipin, tandaan po ninyo, maraming panandaliang aliw. Pero, alam nila may kawakasan yun. At pagsisisi. Pero bakit po nila pinipili? Para yung bang gamo-gamo. Yan. Yung pong gamo-gamo, pag nalapit po yan sa ilaw, mamamatay. Pero pilit silang lumalapit. Di po ba? Ganun po yung iba. Kaya na po maging sa ating pag-aaral, tayo po yung maging wise na sa pagpili po natin ng nakakabuti. Amen. Next verse. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Alin po? Yun po hindi nakikita. Amen. Yung iba kasi, to see is to believe, po? Pero tayo, yung hope natin. Yung hope natin, dahil kay Kristo, alam po natin, Di ba nangako siya na siya po ay muling babalik kapag nakahanda na yung atin pong maging kalalagyan, yung mansyon. Wala ka mang naging bahay dito, kapatid. Kapag ikaw ay naging tapat sa Panginoon at hindi ka umalis sa kanyang palatuntunan, alam po ninyo, meron ka ng mansyon. Forever yon. Noon nga pong lumabas po kami ni Pastor Chris, kami pong mag-anak, napag-usapan nga po namin na kasi po, pumunta po kami sa Ponderosa, yung pong mga ikaw na mismo magluluto. Yun pong parang bato yun, lalagay mo yung karne ng, karne ng baka, Sabi pong tinitingnan namin, sabi po ni Brother Vladi, kaya sabi niya, ikaw ang yumapak dito, ano kayang mangyayari? Sumagot naman po si Pastor Chris. Sabi niya, alam mo Brad, mas doble-dobleng ibayo ang daranasan mo. Higit pa dyan sa impyerno. Oo nga po, Bakit yung iba? Bakit yung pansamantalang aliwang ang kanilang pinipili? Napaka-higpit po sa impyerno. Forever doon ka na. Buti nga po dito, meron po tayong kalayang mamili Pero doon, hindi, forever doon ka. Kaya nga po lagi kong pinapaalala sa inyo yung mga mahal sa buhayan po. Huwag po ninyong pabayaan. Amen? Dahil napakahirap po sa impyerno. Yung mapasok ka lang, napakasakit na. Gaano pa doon forever, tinotorture ka doon. Amen? Praise God. So nakita po natin na ito pong si Moses, mas pinili po niya yung forever, Pinili po niyang maglingkod sa Panginoon at ginaid po niya ang mga anak ng Diyos kaysa sa pagiging prinsipe niya. Amen. At meron din po tayong karakter, isa pang karakter dito, dito po sa 2 Samuel
sa chapter 6, mula sa 14. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkasan ng isang epod na lino. Yan. Pinili po ni David, ni King David, isang hari na siya po ay sumayaw sa harapan po ng Panginoon. Dito hindi man tayo talagang makasayaw, Yan po hari. Tayo hindi naman tayo mga hari at reyna. Pero kapag sumayaw tayo, paano tayong nahihiya? Di po ba? Pero siya po talagang sumayaw siya. Sa harapan ng Panginoon, sa galak. Dito po, siguro marami sasayaw kapag kayong mga iba, nagloloto pa, sila po ay halimbawa nanalo, lulundag yan. Pero dito hindi mo makitang lulundag sa galak dahil kasama niya ang Panginoon. Amen. Dahil sa pagpapasalamat niya sa Diyos, hindi mo man makita nga nagagalak yan Alam po ninyo, noong primero po ako talagang bumalik kay Lord. Pag nagte-testimony ako, lumulundag ako Dahil po, why? Sa galak Talagang hindi mo ako sa galak talagang lumulundag ako. Kaya natutuwa po yung mga kapatiran noon. Why? Kasi po, sobra yung galak ko. Amen. Minsan naman sa sobrang galak, napapaiyak ka Amen. Kaya dito po, nakita po natin kung ano ang ginawa ng isang hari na kung sumayaw ay bold sa harapan ng Panginoon. Next verse. Sa gayoy, iniyahon ni David at ng buong sangbahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon. Kasi during that time po, nasa kanila na yung kaban ng tipan. Amen. Nakuha po nila. Kaya galak na galak po si David na may hiyawan at may tunog ng pakakak. Next verse. At nagkagayon sa pagkapasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David na si Michal na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan at nakita na ang haring si David ay naglululukso at nagsasasayaw sa harap ng Panginoon. Dumungaw po ang asawa niya, si Michal, anak po ni Saul yon, na naging asawa niya. Na medyo hindi niya nagustuhan. Para po bang nawala yung respeto niya sa kanyang asawa. Amen. At kanyang niwala ng kabuluhan siya sa kanyang puso. Parang na-discourage siya. Bihira, sabi siguro, hari, ang asawa kong hari, sumasayaw na ganito, nakakahiya. Sabi siguro, next verse. At kanilang ipinasok ang kaban ng Panginoon at inilagay sa kanyang dako sa gitna ng tolda na itinayo ni David. At naghandog si David ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. Yan, nababasa po natin. Nagdala na naman ng handog. Sa ating pag-worship sa Panginoon, dapat po nagdadala din tayo ng handog. Mga handog pasasalamat yan. Yun po bang, kaya nagbibigay tayo ng handog pasasalamat sa tuwing pong katapusan ng Disyembre. Yun po bang iningatan ng isang bahayan, hindi kayo nagkahiwa-hiwalay, hindi dumating yung mga pagsubok na mabibigat na hindi mo kaya, di po ba? Yun po bang naging peace ang inyong sangbahayan, nagkaroon po ng kagalakan, ng joy. Amen. Kaya dapat po natin ipagpasalamat. Amen. Na tayo dapat maghandog, Iba po yung sa birthday. So, birthday mo, dahil iningatan ka ng Panginoon sa buong isang taon, magpapasalamat ka, maging sa mga binigyan na pagpapala sa iyo, maghahandog, pasalamat ka dapat talaga. Noong una pa po, ganun na Dahil nagagalak po ang Panginoon kapag tayo po ay naghahandog sa Kanya. Amen. Amen. Next verse. At nang makatapos si David na maghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan, kanyang binasbasan ng bayan sa pangalan ng Panginoon ng mga ukbo. Yan, binasbasan po. After na siya po ay naghandog, binasbasan po niya ang bansang o bayang Israel. Next verse. At kanyang binahagi sa buong bayan sa makatuwid bagay sa buong karamihan ng Israel, sa mga lalaki at gayon din sa mga babae. Sa bawat isa ay isang tinapay at isang bahaging lamang kati at isang binilong
pasas. Sa gayoy, ang buong bayan ay mahon, bawat isa sa kanyang bahay. Amen. Hallelujah. Next verse. At nang magkagayoy, bumalik si David upang basbasan ang kanyang sambahayan. Po, no? Pagkatapos noon, ang kanyang sambahayan naman. At si Michal, na anak ni Saul, ay lumabas na sinalubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel, na siya'y naghubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kanyang mga lingkod, na gaya ng naguhubad, nakahihiyan ang isang walang kabuluang tao. Ano po talagang hinamak niya, no? Hinamak niya talaga ang kanyang asawa. Ano po? Dahil siguro talagang nasagwaan. Pero alam po niyo, walang masagwa pag nagpuri ka kay Lord. Amen. Next verse. At sinabi ni David kay Michal, yaoy sa harap ng Panginoon na siyang pumili sa akin ng higit sa iyong ama at sa buong sambahayan niya upang ihalal ako na prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel, kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. Amen. Next verse. At ako'y magpapakawalang kabuluhan pa kaysa iyon. At higit pa ron, gagawin ko. Ang sabi ni David, ano po? Higit pa ron ay gagawin ko. At ako'y magpapakababa sa aking sariling paningin, ngunit sa mga babaeng lingkod na iyong sinalita ay pararangalan ko. Amen. Praise God. Alam po ninyo, pag nababasa ko po ito, nagbubulay-bulay ako. Kasi po si Apostol, pag nagsayaw yan, lalo na po noon, bold yun, talagang magsayaw, lilibot dyan, ano po? Mas bold pa po kay Pastor Marvin. Sabi ko, bakit kaya hindi yan nagkaanak si Nelly? Baka noong bago pa lang po sila, baka ako pinintasan niya, di ba? Dahil talagang pagkaan si Pastor, talagang sasayaw yan, iikot nang iikot yan. Hindi kaya ako, pinintasan niya kanyang kasawa. Kasi dito po, si Nicole, hindi po siya nagkaanak. Yan. Pero din po akong alam na bold na magsasayaw dito Hindi po kaya siya pinintasan. Praise God, ano po. Hallelujah. Wag po natin pintasan. Bagkus tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Amen. Dahil meron po tayong mga paa, mga kamay, no? Tayo po ay kompleto. Tayo pwedeng sumayaw, pwedeng lumundag, at pwedeng pumalakpak. Amen. Kaya nga po, yun po ang ginawa po ni David. Amen. Sa harapan ng Panginoon, kahit na po siya ay tinungayaw po ng kanyang asawa. Amen. Praise God. At meron pa pong isa dito na siya po ay pinili po niya ang maghandog ng mamahalin na pabango sa Panginoon. Yung iba kasi, tulad nga po ng nasabi ni Pastor, kinakalculate nila yung pagbibigay nila sa Panginoon. Ang Panginoon po, madalas po natin siyang saktan. Kanina po, di po ba nasabi rin po ni Pastora, yung pong balo, no? Nung nagbigay, nagalak ang Panginoon. Akala natin ngayon, ang Panginoon ay wala. Hindi po ba siya mismo, saan man may 2 o 3 nagkakatipon, ako'y naroon sa kanilang kalagitnaan. Ngayon po, kasama natin siya. No? Madalas po na ang Panginoon nasasaktan. Pero, kapag ka ikaw ay humihingi, gusto mo the best. Amen. Ako po, nangyari na noon sa akin Pero yun po pala, hindi maganda. Iniiwasan ko, praise and worship. Paano ka kung magpe-praise and worship Papawisan ako. Ikalawang iniiwasan ko, yung paglalagay. Sabi ko, ay, importante lang naman dito yung makinig ako ng salita ng Diyos. Akala ko po noon, ganon. So, kulang pala.
Yun palang paghurong ng kamay ko sa pagbibigay, yun po pala ay yung pagpapala. Parang tinatalikuran ko. At yung pag-praise and worship, hindi natin na lang kaya makalaga yun, doon po tayo nag-worship. Doon tayo nagpo-praise sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng mag-worship kapag tayo nakikinig ng Word of God. Kapag nakikinig po tayo ng Word of God, binubusog natin ang ating mga kaluluwa. Yan. Kaya kapag ka na-miss mo yung tatlong yon, ano po, wala na. Hindi kompleto ang iyong pag-worship kay Lord. Amen. Sabi ko nga, wala naman kasi, totoo po yun, wala kasing nagturo noon eh. Kasi noon, sabi nga langoy ng bawat isa, walang pakialaman. Amen. Pero ngayon po, meron na eh. Amen. Kaya nakikita po natin yung mga sumunod na hindi nang hinayang sa pagbibigay kay Lord, nakikita naman po natin yung buhay nila. Hindi sila nawawala. Amen. Praise God. Kaya po totoo yun. Kapag ka po talagang payday na, bukod mo na yung kay Lord. Bukod mo na. Amen. Minsan kasi, di mo alam eh. Ikaw mismo, yung durongawan ng langit eh, tinatakpan mo eh. Dahil nakaganyan ka, no? Tama po, di ba? Pag nakaganyan ka, may bumuhos. Ganyan, wala kang masasalo. Pero kapag kaganyan ka, masasalo mo. Amen. Amen. Ganun po ang Panginoon. Sabi nga po kapag naghihirap ka, sabi nga po ni Pastore, paano ka magbigay? Nakita po natin sa Macedonia, no? Tsaka po yung babaeng baho, binigyan niya yung kanyang ikabubuhay, yung buong ikabubuhay niya. At alam po natin, may palit yun. May balik yun. Amen. Dahil ang Panginoon po, siya ang nakakakita. Amen. John 12, mula po sa 3, si Maria nga'y kumuha ng isang libra ng urgwentong taganas ng nardo na totoong mahalaga, na ito po ay mahal, 300 dinars. Sino kayang magbibigay dito ng 300 dinars na para sa Panginoon, na yung pabango ibuo sa mga pastor? Wala po siguro, 300 dinars, ano po? Eh, siyempre po, yung iba, sweldo nila yon. Yung iba naman, 2 buwan nilang sweldo o 3 buwan. Amen. At pinahira ng mga paa ni Jesus at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Next verse. Datapot si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na nasa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi pinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? 300 dinars. Ano po? Sa mga dito, sino kayang nagbigay ng 300 dinars sa mga pastor? Siyempre, manghihinayang. Ano po? Manghihinayang. Amen. Pero meron din po namang nagbibigay na ano po sila, hindi sila nagsasawa. Every day, every other day, meron naman po. Amen. Kaya yun pong kanila pong mga pagpapala, gayon na lamang. Amen. Praise God. At ito nga pong si Maria, kung atin pong babasahin yun, siya po talagang nandun po yung gratitude niya, no gusto pong talagang pahiran ng langis ang Panginoon. Siya po ay, hindi po niya binuksan lang talaga pong binasag niya at ibinuhos sa Panginoon na walang panghihinayang. Amen. Kasi nga po, ito pong babaeng ito, nagagalak dahil pinatawad siya ng Panginoon, no? Dahil siya po ay nalaman niya na siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan, kaya po yung galak niya ay gayon na lamang. Tayo po kasi, hindi po natin pinangahawakan yung great salvation, no? Minsan nakala ng iba, aalis muna ako. Nakakainip, hindi pa naman darating ang Panginoon. Huwag muna akong magiging active. Hindi mo alam yung buhay ng tao sa isang iglap mata. Amen. Hindi mo alam, kapatid. Yun nga po, kahit napabalik-balik kami. Yun pong balay namin, tatay po ni Karen. Ano? Hindi po niya alam, may sakit.
Nung malaman na niya na nagpagamot siya, malala na. Ano po? Na siya po ay papunta na sa kamatayan. No? Sa isang iglap mata, hindi mo alam, mawawala ka. Papaano ngayon ang kaluluwa mo? Amen. Kaya nga po ito pong si Maria, nung siya po ay naka-prepare na ano't ano man ang nangyari sa kanya, pupunta po siya sa Panginoon. Amen. Kaya nga po walang panghihinayang maging sa oras, di po ba lagi silang sumasama noong kay Lord? Amen. Tayo kaya po, sino po yung mga lingkod na nagsiserve na talagang hindi nangihinawa, hindi naiinip? Meron po kaya dito? Amen. Akala po natin kasi, yun pong ginagawa natin dito ay laruan lang. Hindi po. Hindi po. Hindi po tayo nakikipaglaro. Ito po ay katotohanan. Amen. Kaya po yung buhay na walang hanggan nakaloob ng Panginoon sa atin. Panghawakan natin. Huwag mo nga ayaang mawala, kapatid. Amen. At kung dito man ay meron pong binubulungan ng kalaban, siyempre sasabihin ng kalaban, huwag kang makinig dyan. Matulog ka, sige, huwag kang makinig. Pero hindi ninyo alam, narito po ang Panginoon. Amen. Na tumitingin sa bawat isa. Merong naniniwala, meron namang hindi naniniwala. Amen. Kaya nga po, ito pong babaeng ito, na talaga po, dahil po sa kanyang galak, siya po ay binasag po niya yung alabaster box na sinasabi at ibinuhos lahat sa Panginoon. Amen. Next verse. Ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw, at yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya, ang doon ay inilalagay. Yan. Minsan po, hindi natin alam, minsan po, church property, kahit na po yung mga gamit dito, huwag po nating, pagnasahin. Dahil ito po yung nakalaan dito. Baka mamaya po may mga sandok, hindi na ninyo naisoli. Soli po ninyo. Amen. Dahil higit pa po roon, ibibigay ng Panginoon sa inyo. Amen. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo na nandito ang Panginoon tapos kukunin mo yung mga gamit na inilaan dito? Hindi po ba? Nakakatakot yun, mga kapatid. Huwag po ninyong gagawin. Pag nakita mo sa bahay mo, hindi hatakin ito Huwag mong kunin. Lagay po, kami po kasi pagka hindi nilalagay po namin doon. Kasi kumistan po sa karamihan ng mga kapatiran, dahil nga po sa nagagalak sila na patikimin po kami ng mga luto nila, kaya ang dami pong mga pinggan na naroroon na nilalabas na lang po namin. Amen. Praise God. Next verse. Sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya ito ukol sa araw ng paglilibing. Next verse. Sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Amen. Kaya nga po, di ba, nasusulat, mahalin mo ang iyong Diyos with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your strength, with all your soul. Kasi dapat talaga, unahin mo ang Panginoon. Kaya siyempre magdadamdam ang Panginoon, inilagay sa Kanya, tapos igigiit mo. Yung pong mga dukha, kailangan nila. Siyempre po, maano po yung Panginoon. Masasaktan siya. Amen. Gusto ng Panginoon talaga yung the best, yung binibigay natin. At naniniwala po tayo, lalo na po tayong nakakasiguro na tayo po'y makakasama natin ng Panginoon. Yung mga karakter na binabasa po natin, makikita po natin. Harap-harapan. Ano kaya? Magkakakilala kaya tayo? Marahil kasi yun po example po ni Lazaro tsaka yung nagkikitaan pa sila. Amen. Dahil po yung pagitan ng langit at ng lupa at ng impyerno ay bangin. Hindi po purgatorio.
bangin. Amen. Yung daw pong yung pong nandun na sa langit, hindi pwedeng bumaba. At yung nasa impyerno, hindi pwedeng pumanik. Amen. Ngayon, alin ang pipiliin mo doon? Siyempre, tayo po kasi gusto kong makasama ang Panginoon sa New Jerusalem. Pagdating niya, gusto ko, ayun, kukunin din niya ako. Pero hindi naman kayo nakakasunod. Paano mangyayari yung ganon? Amen. Hindi po mangyayari kapag hindi ka nakakasunod. Lalo na po, tamad ka sa gawain. Kaya nga po, kung nais mo rin lang na sumamba sa Panginoon, po, dapat dito tayo. Kung wala rin lang na mabigat, na problema o may sakit ka, huwag po kayong manood sa live stream lang, kundi dito. Dahil hindi kayo makakapag-worship sa Panginoon kung wala po kayo dito. Kailangan po natin yung fellowship. Amen. Hallelujah. Kaya sa mga sandaling ito, lagi po nating pipiliin, ang paglilingkod po sa Panginoon. Amen. Dahil ang Panginoon po ay hindi nagbabago. Kahit kung minsan nagkukulang ka, pero ang Panginoon, andyan pa rin. Pag umiyak ka sa Kanya, lalapit siya sa iyo. No? Pag lumapit ka kay Lord at umiiyak ka, ahawakan niya ang ulo mo. Kukomport ka niya. No? Alam mo naman maging ang tinig ng Panginoon, kilalang-kilala natin siya. Amen. Kaya, nakita po natin kung paano tunay na naglingkod at ang pagpili ng mga karakter dito ay ang nakabuti sa kanila. Ngayon ang tanong, sa pagpili ninyo, sa buhay na ito, ano ang pipiliin ninyo? Naririnig kayo ng Panginoon? Anong gagawin ninyo ngayon sa pagpili? Sinong pipiliin ninyo? Narinig kayo ng Panginoon. Kaya wala nang pagmumurong kayo rin. So, bumalik po tayo sa Joshua 24:15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo, amen, sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran, sa dako roon, next verse, kitang mo muna. Kulang yung tayo. Kitang mo muna. O Diyos ng mga Amoreo, na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang pagpili, ang pagpili po natin, siguraduhan po natin. Dahil kapag pinili mo ang Diyos, hindi ka malulugi. Pag pinili mo ang Diyos, kapag ikaw ay tumawag sa Kanya, nandoon yung Kanyang kasagutan. Amen. Amen. Hallelujah. At pag pinili mo ang Diyos, yung tagumpay ay lalagi sa iyo. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, Lord. Kaya nga po kaming naririto bilang anak mo. Ikaw po ang aming piniling paglingkuran, Panginoon, at ng aming sambahayan. Kaya nga po, Lord, sa oras na ito, bigyan mo po kami ng kalakasan kung papaano po kami makikipag-grace, Panginoon. Lord God, ang kalakasan namin ay nagmumula sa iyo. Kaya nawa, Panginoon, mula po sa gabing ito, ikaw na po ang aming pipiliin sa lahat po, Panginoon, ng oras, Panginoon. Lord, ikaw ang aming iuuna, Panginoon, bago po ang iba, Panginoon. Kaya nga po, maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, sa mga good example na mga karakter na aming pinagbulay-bulayan. Nawa po, Lord, kami po ay makasunod po katulad nila, Panginoon. Lord, maging po si Pastor Esting, Lord, sa oras na ito, patuloy mo siya bigyan ng kalakasan, Panginoon. Lord, bigyan mo po siya ng total healing, Panginoon. Dahil sabi ko na po ang iyong lingkod,
na tunay na maglingkod siya sa iyo, Panginoon. Lord, dahil po, Panginoon, ang nais mo, Panginoon, ay ang paglingkuran ka. Dahil kaya po kami isinilang, Panginoon, sa mundong ito, to serve you lang, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito, Panginoon, binabasbasan ko ang buong kapulungan, Panginoon, na sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, iyo po silang gabayan, Panginoon, at ingatan. Lord, maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo po kaming lahat at ang bawat pamilya namin. Purihin ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Peace be with you.